Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Assistant Minority Leader at Kinatawan ng Kabataan Party List, Congresswoman Rene Co. Kong, magandang umaga pong muli. Magandang umaga. Thank you, Ma'am Milky, ulit. Hello po sa inyo. Kong, ito maraming gustong magpatanong pala nito. Ang Makabayan Block ay marami ring, kumbaga ay mga question sa liderato ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang sabi rin ng mga nung mga nanonood sa atin online kung mapatalsik, hindi ba patalsik ko, sino ba daw, halimbawa, ang gustong ipalit kapag naisulong itong impeachment complaint laban naman kay BBM, gayong ang Makabayan Block naman daw ay hindi rin kumbaga ay pabor sa ginagawang pamamalakad din sa kanyang posisyon ni Vice President Sara. Definitely po, hindi namin gustong ipalit si VP Sara Duterte. It is why last year ay may impeachment complaint din kaming sinulong kay VP Sara. Noong time na yun, ako po ay isa sa mga complainants. Hindi pa ako yung kongresista na nag-endorso kasi 19th Congress yon. And dahil mag-i-expire na yung 1-year ban soon, in like 2 weeks, may intent po ang bayan, ang mga representatives ng iba't ibang sektor na mag-refile. Kami naman po yung mag-i-endorso sa kanya. So, ginagawa natin to dahil nakita natin na may evidence of hindi tamang paggasta ng confidential and intelligence funds, 125 million pesos. And in fact, may affidavit pong in-execute si Madriaga na nagbigay ng additional details kung paano ito ginawa. Ni-reveal po in Quadcom through yung gawain ng Makabayan Block in the 19th Congress. Sa bahagi ko po si former Congressman Raul Manuel for Kabataan Party List na paano nangyari yung hindi tamang paggasta, Meron pong pondo na nahawakan at ang disburse ay members po ng VP Security Group. So yung essentially security ng VP, whereas ang requirement ng batas ay COA, ganyan. And nakita nga natin yung listahan ng sino dinidisbursan, may mga Mary Grace Piatos, diba? Hindi pa po sinasagot yung lahat. And yan po ay argument na i-articulate natin sa impeachment complaint. And siguro to address the question directly, Ma'am Milky. Sino ipapalit, di ba? Ganon ang sabi exactly. Well, sa amin po, may long-term na pagtingin po talaga tayo. Ang gusto nating mangyari ay pagbabago ng sistema. And hindi po natin tinitignan ito na bilang, okay, sino na ipapalit natin given na hindi ito yung gusto natin. Siyempre, meron tayong susundin ng mga proseso, pero kaya nga po, I think last year, may usapin from bayan, na kung magkaroon man ng mga pagpalit liderato, dapat included sa usapin yung taong bayan. And that's why they advocated for, sige, magkaroon ng transition council, pwede itong itayo kung magkakaroon ng resignations man or impeachment man. So, sa atin, we're working with the possibilities, pero ayaw naming isarado, na gusto namin itong person lang na to or ayaw namin dito. So, kailangan i-consult at kailangan kasama sa proseso yung taong bayan. So, kaya pala isusulong yung dalawang impeachment, laban sa Pangulo at sa Vice Presidente. Kasi dun sa mga endorser, naalala ko nga pala kung Rene, isa ka dun sa mga nag-endorso, di ba? Ng Yes po. impeachment. Oo. Pero wala ka pa noon, 19 Congress against the Vice President. So ngayon, Presidente Marcos, ngayon VP Sara naman, ang tanong nga nung ilan, kung halimbawa umusad itong kay BBM, sino ba gusto nila ipalit?
definitely hindi rin si Sara. So medyo magulo daw. Ano pa talaga ang magiging consensus, sabihin na natin, sa mga nagsusulong po ng impeachment sa dalawa? To be honest, wala pong consensus pa kasi po up in the air kung kung anong mangyayari if silang dalawa ay umalis. Siguro i-open ko po, 'di ba, under the 1987 Constitution, kung ang both president and vice president were removed in office generally, no, may sequence 'yan. Ang magiging acting president would be the Senate president. At kung hindi kaya ni Senate president, si Speaker of the House of Representatives. Yun po yung sequence. Pero pwedeng magpasa ng batas na sino susunod sa kanila, if ever. Or anong supplemental processes yung kailangan gawin at sundin dahil may change in leadership. Yun po yung wiggle room na meron tayo. So, in the instance na silang dalawa po, si VP and President ay matanggal, pwedeng urgently magpasa yung Kongreso ng batas para i-detalye further paano sino yung susunod, no? And we are also aware that the Constitution, kung may pagpalit nga po ng liderato, no, acting president lang po si Senate President. And immediately may time na ibibigay, magkakaroon po ng special election. Doon po magtutuos yung taong bayan kung sino yung gusto nila. Pero para sa akin siguro and para sa mga members ng nag-file ng impeachment complaint, proseso po yung pinag-uusapan natin dito, pananagutan. Hindi po pwedeng, hindi natin i-pursue yung avenues of accountability because of may agam-agam tayo sa mga pwedeng pumalit. Kasi ang pwedeng pumalit, tayo din naman po ang decisive dyan. Hindi po ang isang tao, hindi po si VP Sara. No? Na ayaw din natin. Totoo yan. Kasi ayaw din naman kasi ipapalit. Di ba yun ang tanong ng mga taong bayan dito sa issue ng impeachment. Anyway, ang sabi naman, dahil samantalahin ko bilang isang abogado Kong Rene, itong si former Congressman Elizalde ko, ang sabi, handa daw siyang tumistigo kapag natuloy ang impeachment laban sa Pangulo. Ano ba ang gray area dito? At although meron ng statement dito si Congresswoman Jervil Luistro na hindi pwede. Pero ikaw, ano ba tingin mo, Congresswoman Rene? Well, anong kondisyon? Ito po actually yung isa na gusto nating mangyaring maisiwalat dahil nagsiwalat ng information si former Representative Zaldico na hindi ko po kaano-ano, grabe hanggang ngayon I'm dealing with the consequences of a question posed by VP Sara to me nung kinikriticize namin. Maputol lang kita, Congresswoman ko. Nandun kami sa budget hearing ng OVP at sabi, doon kami. Talagang, nung ikaw magtatanong, siya ang nagtanong sa'yo. Sabi niya, kamag-anak mo ba? Si Congresswoman Elizalde ko, di ba? mukhang hindi ka nakahanda yata doon sa tanong ngayon, Kong. Well, in fact, actually, akala ko hindi siya problem dahil po, meron po kaming releases sa aming official page na nagka-clarify. No? Na, ako po ay taga Malabon, si former rep ay taga Bicol, napakalayo. Nagpaliwanag talaga Opo, and sa bahagi ko po ay yung tanong na po yun, actually out of order po yun. Hindi po siya related sa budget proceedings. Totoo. I could have motioned and the chair could have motioned na hindi po i-entertain yung question na yun. Pero ako po wala akong tinatago. Hindi po gaya ni VP Sara. So, sa bagay namin, wala pong problema na isagot ko yung tanong. But anyway, and po, no, balik tayo sa hindi mo ka mag-anak na si Elizalde ko. Not at all. Hindi porket sana. Ay nako, naputo si Kong Rene. Siguro balikan natin. Ilang minuto na lang naman ang itatagal dahil gusto ko kasi ang sabi po ni Congresswoman Jervil Luistro, yung statement na sinasabi ni former Congressman Mike Defensor na handa daw itong si
former Congressman Elizalde na tumistigo sa impeachment against the President. Ang sabi po ni Congresswoman Jervil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, hindi pwede. Sa kondisyon na dapat pumunta muna siya sa bansa. Pumunta ng personal at sumpaan niya ng personal ang kanyang testimonya at hindi pwedeng via online na siya na naman ay magpapa-issue ng kung ano-anong mga parang Netflix na series ng mga alegasyon laban sa Pangulo. So yun ang kondisyon ni Congresswoman Jervil Luistro. Ang sabi niya ay dapat humarap personal itong si Congressman Elizalde at kung meron siyang ihahayag against the President, panumpaan niya ng personal itong si kanyang mga alegasyon laban sa Pangulo kung matutuloy man. Andiyan na ba, Ednel? Andiyan na si Congresswoman na so balikan natin. Naputol ang kanyang linya kanina. Oo. Okay, so balikan ko si Congresswoman Reneco. Ilan munang mga paalala? Sige. Andyan na pala. Sige. Wait lang ng isa na lang tanong, Het, no? Dahil nabitin tayo. Kong, andyan nga pa ba sa linya? Yes po, Ayun. biglang disconnect. Oo. Kong, ito na lang. Pwede ba siya? Sabi kasi ni Kong Jervil Luistro, hindi pwede. Kailangan niya umuwi ng bansa, panumpaan niya ng personal ang kanya mga sasabihin. Hindi pwede via online. Well, ako, tama po. Kailangan pong nandito siya, mag-oath, at sabihin yung mga gusto niyang sabihin. Although, ang sigurong dilemma dito ay right now, I think meron siyang hindi po ang pumipigil lang po sa pag-uwi niya ay mga pwersa din po ng security forces ng Philippines. And wala pong pumipigil kay President Marcos Jr., yung kanyang administrasyon, na i-all out yung mga pwersa para i-allow na hanapin siya, pauwiin siya. And kung yun ang kailangang mangyari, edi yun po yung dapat na window and acts na kailangan gawin para maihatid siya dito. At abangan natin kung mangyayari yan dahil matagal na siyang pinaghahanap ng mga otoridad para harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. On that note, magandang umaga at salamat sa panayam ngayong umaga, Congressman Reneco. Sana sa uulitin uli sa mga ganap pa rin dyan sa Kamara. Maraming salamat po, Ma'am Milky, at ingat po tayong lahat. Ikaw din. At magandang umaga. Ang kinatawan ng Kabataan Party List at siya po ang House Assistant Minority Leader, Congresswoman Reneco. Na hindi po kamag-anak ni former Congressman Elizalde. Ilan pa rin ang mga balita sa pagpapatuloy ng isyong pambayan, 8:56 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. RH. Napakarami naman ang commercial ni Engineer Head. Pero antabayanan niyo po susunod, Edniel Parosa minus Giselle Ricafort. Ayan na po, ang dami nagme-message. Asa na po ang balita, Ma'am Milky, ng pagtaas o pagbababa sa presyo ng produktong petrolyo? Ito, manong driver Kuya Rider at ang ating mga motorista. Ito na. Asahan ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Usually, ito po ay pinatutupad araw ng Martes. Sa pagtayo ng oil industry sources, 20 centavos hanggang 40 centavos ang posibleng pagtaas sa presyo ng gasolina, habang 120 hanggang 140 sa kada litro ng diesel. Ulitin ko, manang driver 120 hanggang 140 kada litro sa presyo ng diesel. Aba, mataas. Although sa gasolina, 20 centavos hanggang 40 centavos. Posible namang maglaro sa 60 centavos hanggang 80 centavos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Bukas malalaman po ang final oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad sa mga kumpanya tuwing araw po ng Martes. So, dun ho sa may mga budget pa ng natitira, abay, pag-gas up na ho tayo. Dahil itataas sa presyo ng diesel kada litro kumpara sa gasolina. At bago ako magpaalam, syempre gusto kong batiin ang mga birthday celebrants ngayong buwan po ng Enero. Abay, bumabaha ng breakfast dito sa DZRH News Center. Happy birthday, Edniel Parosa. Salamat sa pa-breakfast. At gusto kong batiin ng happy birthday ang aking anak, Alex Sitin. Hi Alex, kamusta ka na? Happy birthday. Of course, the Raymar Field ng Abante, politiko, bilyonaryo, at kung ano-ano pa. Parang Spy, happy birthday! At syempre gusto kong batiin ng happy birthday ang aking panganay, si Kuya Nico. Kuya, happy birthday advance! At sa lahat po ng mga birthday celebrants ngayong buwan ng Enero.
God willing, babalik po ako next Sunday. Ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Kamusta po ang mga kababayan ho natin sa iba't ibang panig po ng mundo? Ano man pong weather, ano man mang oras sa mga inyong kinaroroon ng bansa. Salamat sa pagtutok sa Isyong Pambayan at sa DCRE. Ako po si Mil Crigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras sa Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Always seems to know the way. Sumainyo! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double